8:00 ng gabi. Walang ilaw sa court, pero andun pa rin sila. Tuloy ang laro, tuloy ang sigawan, tuloy ang trash talk. Sabi nila, bawal na raw maglaro sa court na yon kapag lagpas 8:00. Pero si PJ, walang pakialam. Basketball lang to tol, bakit ka natatakot? Sabi niya sa tropa. Ang court na to, nasa likod lang ng lumang eskwelahan. Bihira ng gamitin. Wala na raw budget sa ilaw, pero di naman daw kailangan. Sanay na ang mga batang tumaglaro kahit dilim lang ang kasama. Pero may kakaiba sa gabing yun. Bawat dribble, parang may kasabay. Bawat pasa, parang may ibang tumatakbo. Bawat tira, parang may sumusunod sa bola. Bro, may nakatayo sa gilid, sabi ni Marco habang tumitig sa poste ng court. Pero paglingon nila, wala. Tahimik. Laro ulit. Si PJ pasikat, kumuha ng 3 mula sa half court. Game winner to, mga ulol. Bitaw, swak. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Lahat sila napahinto. Tahimik. Pero may isa silang narinig. Dribble, dribble, dribble sa kabilang dulo ng court. Wala na raw tao ron, pero may narinig silang tumatawa. Mabagal, malalim. Tumakbo silang lahat palabas. Walang naglilinis, walang nagpaalam, walang nagbihis. Nang kinabukasan, tinanong nila yung matandang tagabantay ng court. Lolo, may naglalaro ba rito kagabi? After 8 p.m. Tumahimik si Lolo, tumingin sa korte. At sabay sabing, huwag kayong maglaro dyan pag 8:00 na. Diyan binaril yung varsity player nung 76. Bumalik siya, pero hindi para maglaro, para gumanti. Simula noon, hindi na sila bumalik. Ang court ay nanatiling bukas, pero walang nagtatagal. Hanggang ngayon, tuwing gabi, may maririnig pa rin daw na dribble, kahit walang tao. At ang tanong, anong meron sa court na to? Kung may sarili kang kwento tungkol sa court sa lugar nyo, yung may multo, bangungot o kwentong hanggang ngayon, hindi mo malimutan, i-share mo lang sa comments or i-message mo ako. Baka yan na ang susunod na kwento dito sa Kwento ng Kanto. Salamat sa panonood at ingat ka sa paglaro sa gabi. Baka kasi may gustong sumali.